Mga kapatid, ngayon po ipagdiriwan nating dalawang importante martiryo sa simbahan natin, pero ito po ay hindi obligatory na memorial, pero ito ay selective, o it is not memorial. Pero ang kanilang pagiging martiryo ay nagpaalaala sa ating lahat, ating sarili, katapangan, pananampalataya at tiyaga. Kapag napasyanan tayong sumunod kay Jesus, isinusuko natin ang lahat sa Kanya at iniiwan natin ang lahat para kay Jesus. Walang iba kundi ang Diyos lamang. Kapag nasa isip natin ito, hindi tayo natatakot sa pagdurusa at kamatayan. Katulad sina Fabian at Sebastian. Si Saint Fabian at si Sebastian, true to their vocation until the end. Yun po ang disipulo ni Kristo. Be true to our vocation, our mission until the end. Siguro ano ang mission natin? Bawat isa tayo may ibang calling, ibang vocation. Maging pari, madre, at mga magulang, ang pinaka-importante mission para magulang ay isang nanay o isang tatay o isang asawa. Yun po ang mission natin. Kung tayo tapat sa hanggang dulo, o we are faithful until the end, we will be rewarded. Katulad ni Fabian at Sebastian. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagpaalala sa ating na si Jesus ay higit sa batas ng Sabat. Ang mga Hudyo ay napakahigpit sa batas ng Sabat o Sabat law. Para kay Jesus, ito ay hindi tungkol sa rigidity, ngunit ito ay ang flexibility o pagiging practical sa buhay natin. Kapag gutom ka, kailangan natin maluto para makakain. Ang pagluluto at pagpupulot ng butil ay tinuturing ng trabaho. Kaya nga sa Sabat, hindi pwede magtrabaho. Para sa kanila po ay they are against the law. Kung magtrabaho ka, magugugas ng plato, magluluto sa Sabat, it is considered as a trabaho. Ang pagtatrabaho sa araw ng Sabat ay bawal. So mga kapatid, ipagdasal natin ang sundin natin si Jesus. Siya po ang hari ng Sabat. Flexibility, hindi rigidity. Tungkol sa ating unang pagbasa, ipinapaalaala sa ating ng Diyos nang minsan ay nakatuon tayo sa panlabas na bagay. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang tao. Yung minsan tayo nag-judge ng ibang tao, sabi niya, ay ito po ay ugali ganyan, sismosa na yan. Pero hindi nating alam ano ang pinagdadaanan nila, ano ang sitwasyon nila, hindi nating alam. Kaya nga, do not rush in judgment. Dapat alam natin. Dahil tayo
we are focusing external things. And we are rushing in judgment. Pero sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoon, huwag tayong panlabas, tingnan natin panlabas lang. Pero tingnan natin ano ang sa puso ng isang tao. Sana mga kapatid, we are not rushed in judgment, pero judgment we replace with pagmamahal, charity toward other people. Hindi pwede makita tayo ano ang ginagawa nila sa panlabas, external things, nag-judge ng kaagad tayo. Pero sinabi ng Panginoon, huwag natinang sa panlabas, sa external things, pero hindi nating alam ano sa loob ng sa puso ng isang tao. Amen.